Wow! Hello guys! Welcome back to my channel and now you are watching my third vlog! Ayan, at sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa column writing. We all know naman that it's been almost 3 years since naging exhibition ang column writing sa National Schools Press Conference. And actually, isa ako dun sa mga first time na sumabak dun sa category na yon kahit na wala pa kaming idea. Honestly, hindi siya madali kasi hindi naman yun natakal sa previous trainings namin that time. Kasi we are so focused in editorial writing. But, the experience was fun and it is worth it. Kasi, syempre, we learn from experience. Yung pagiging first timer mo sa bagay na yun is malaking bagay din. Nakakashook. Kasi, alam mo yun, dalawa yung lalabanan mong category that time. Though masaya yun kasi kapag nanalo ka dun sa dalawa, syempre, hayahay yun. And dalawang medal yung mauuwi mo. But at the same time, nakakakaba rin kasi nahati yung focus mo dun sa dalawang category. But the experience was fun and it is worth it. Kasi syempre, sino ba namang hindi ituturing na honor yung ganong experience? Dun din sa time na yon, nalaman namin na hindi lang pala galing sa editorial writing yung huhugutin nila for that column writing. Kasi meron din kami mga nakita dun na galing sports writing, galing copy reading, and for sure, mas mahirap yun sa part nila because it's entirely different from their categories. Kasi sa editorial writing naman editorial writing and column writing are just almost the same. Nagkakaiba lang sa rules, sa style, sa mga dapat na sundin sa pagsusulat ng editorial at ng column. At yun yung pag-uusapan natin for this video. So stay tuned and learn from this video. Siyempre, bago ang lahat, hindi natin kakalimutan ang disclaimer kasi nag-iingat tayo sa mga sinasabi natin and I don't want you to be misinformed. Ano man yung mga lalabas sa bibig ko, ano man yung mga information na i-share ko sa inyo. And I want to guarantee you na hindi kayo mamimislead sa kung ano man yung matututunan nyo from this vlog. I want to tell you guys that all the information that I will be sharing ay sinerch ko din, pinag-aralan. Kasi kagaya ng sabi ko sa inyo, bago lang din ako sa column writing. But, may konting idea and I hope that these ideas will be of great help para sa inyo lahat. And that is the purpose of this video. So, huwag na natin patagalin. Let's start! I will start by giving tips for column writing. Kagaya ng sinabi ko, editorial writing and column writing are just almost the same. Pero may mga specific rules na sinusunod sa column writing na hindi applicable sa editorial writing and vice versa. Just take note of the differences para hindi rin tayo nalilito. So, unang tip ay write with conviction. Conviction is important in writing a column article because it what makes your reader take your side. So, ito yung sinasabi natin na paninindigan. Paninindigan sa kung ano yung side mo, paninindigan sa kung ano yung dinedepensa mo na side ng issue. So, in column writing, we are looking into both sides of the issue. Kailangan pa rin na maging evident yung side mo sa isusulat mong article. So that hindi magiging double-minded yung magbabasa sa kung ano ba talaga yung pinapanigan mo and it will be easy for you to persuade them to take your side. Pangalawang tip naman is relate it to your personal experience. Kaya napakahalaga niyan sa column kasi it will intensify your points. Kasi nga, based yun sa experience mo. At yan yung allowed sa column writing na hindi naman allowed sa editorial writing. Kasi ang editorial writing ay we approach. And yung column writing naman is personal mo talaga siya. Personal mong thoughts, personal mong experience, personal mong opinion. And it will be effective for you to base it on your own experience. Kunwari, may isang issue na pangmasa. Pwede mo siya i-relate sa kung ano yung experience mo sa pamamalakad ng gobyerno, sa kahirapan, sa ganitong klaseng sakit. So that it will emphasize your points na magpa-persuade din dun sa reader mo. Pangatlong tip, always base your arguments in facts.
Yan madalas na sumasablay yung mga column writer. Kasi dahil nga nadadala na sila ng bugso ng kanilang damdamin sa pagsulat, puro na opinion, puro na damdamin, nawawala na yung facts at nagiging based na lang sa perception nila yung mga sinusulat nila. Nagiging weak yung article kasi hindi na siya nasusuportahan ng mga katotohanan, ng mga facts. Dahil nga, based on your opinion na lang, and based on what you feel na lang yung lumalabas mo sa article. So, always remember that just like in editorial writing, always support your argument with pieces of evidence and facts. Kasi yun yung magpapalakas dun sa pinupush mo na side or stand ng issue na yun. Pang-apat na tip naman is, be mindful of the both sides. Or be mindful of the two sides of the story. Kahit na galit ka na din sa issue at isang side lang talaga nun yung gusto mong pamilya, is you should always consider the other side as well. Halimbawa, today it is very controversial yung continuous acceptance ng mga Chinese tourists sa ating bansa in the midst of the nCoV virus. nCoV virus? Virus na nga. Alam ko maraming galit sa inyo, maraming especially natitrigger dyan yung mga editorial writer, no? And we have different opinions about that. Maraming sang-ayon na pumunta rito yung mga turistang Chino, marami namang hindi sang-ayon. But just like what I've said, always be mindful of the both sides. Na kahit may matindi kang paninindigan dun sa stand mo, ay hindi ka pa rin bulag dun sa kabilang side ng issue. Panglimang tip naman is be critical. Yung critical na pinag-uusapan dito is yung pagja-judge based on facts pa din. Alam naman natin that people like reading column articles because they want to read an article wherein yung writer is yung kinikriticize yung specific na tao, specific na event, specific na pangyayari. So kapag nagsusulat ng column, hindi pwedeng mahina yung loob, hindi pwedeng nahihiya ka na i-criticize yung isang pangyayari o yung isang tao. In a way na hindi naman yun magiging libelous. Kasi yung mga sasabihin mo naman ay may basis, ay may facts. So, dyan din nag-a-apply yung kaninang sinabi ko, na be factual. So, the more na mas logical at mas critical yung sinulat mo, ay the more na magugustuhan yan ng mga reader. Kasi that's what column article is all about. It is about criticizing, it is about emphasizing your point, it is about persuading your readers to take your side in a harsh but not libelous way. Pang-anim na tip naman is maintain your focus. Yan yung nagiging madalas na problema sa mga student column writers kasi sa dami nilang gustong sabihin, sa dami nilang points, sa sobrang gigil na gigil sila dun sa issue, ay marami silang nalalagay na impormasyon dun sa article nila at ang tendency nun ay naghahalo-halo yung idea and it causes confusion sa nagbabasa kasi na out of track ka na dun sa topic na dapat yun lang yung tinatalakay mo. Sobrang nadadala ka na ng bugso ng iyong damdamin, marami ka na rin ibang issue na inaipapasok dun sa iyong sinusulat. So kailangan keep your focus, ikapin mo na yung article mo ay nasa iisang angulo lang to avoid confusion. Pang-walong tip ay use analogies. Ang analohiya ay ang pagsusuri at paghahambing ng dalawang bagay na magkapareho, magkatulad, magkatumbas, o may mga katangian na pwedeng pagtularan. It is important for us to use analogies kasi may mga concept, may mga idea ang isang issue na hindi madaling ipaliwanag because it is complicated and critical. But through using analogies, pwede natin siyang mapababaw na maiintindihan siya ng mga mambabasa natin. Mas mainam din kung ang gagamitin natin mga analohiya ay based sa araw-araw nating buhay o sa mga araw-araw na nangyayari para mas maintindihan siya ng mga readers natin. Pang-siyam na tip ay provide as much as information as you can. Kasi in that way, hindi lalabas na dependent lang yung article mo sa mga opinion mo o sa mga sarili mong experience, kundi knowledgeable ka din sa iba't ibang information na relative o relevant dun sa tinatalakay mong issue. Sa pamamagitan din ng mga karagdagang impormasyon, matutulungan nito na mas ma-emphasize pa yung points mo at mas ma-persuade pa yung mga reader mo kasi malalaman nila na may alam ka sa sinasabi mo at hindi lang haka-haka or sarili mong opinion yung pinapalabas mo. At ang pang-sampung tip ay be passionate. Passionate in a way that you know what you are doing and you know the purpose of what you are writing.
And sa column writing, kailangan alam mo na ang purpose mo ay ang mag-persuade sa pinakamatapang na paraan. People are not reading column articles para lang makakita ng mga artikulo na ang nagsulat ay soft-hearted at hindi kayang patutsadahan o tuligsain ng isang issue ang isang tao. Siyempre, nagbabasa sila ng column para makita nila kung paano tirahin, talakayin ang isang issue o tao sa matapang na paraan. At yun yung purpose ng isang column writer. So, as a column writer, be passionate of what you are doing and know your purpose, know your goal. At sikapin mo na mangyari yung goal mo, which is mapunta sa side mo yung mga magbabasa ng article. Yan, we are done with the tips. Ngayon naman, mabilis ang do's and don'ts ng column writing. Give people timely and helpful information. Siguraduhin mo na yung mga information na ilalagay mo sa article mo ay hindi pa panahon ni kopong-kopong o nilapu-lapu. Siguraduhin mo na timely ito at relevant, kasalukuyang nararanasan, kasalukuyang pinapag-aralan, kasalukuyang datos o tala ng mga agency o ng mga institusyon nang sa gayon ay mas mapalakas nito ang iyong mga argument. Develop a style or structure and keep it. It is important for a column writer na ma-develop yung sarili niyang style kasi dun siya nakikilala ng mga tao o dun ka nare-recognize ng mga mambabasa mo. Kapag may sarili kang way ng patutsada o ng pagtuligsa, malakas yun na pang-attract sa mga reader kasi ikaw lang yung nakakagawa ng style mo. Siyempre, as you develop that style or as you develop that structure, do not forget the basic pa din. Siyempre, dun pa rin tayo sa basic structure, basic rules, basic na tips in column writing. Be direct to the point. Katulad ng sa editorial writing, hindi natin kailangan na magpaligoy-ligoy o magpaikot-ikot ng sinasabi. It is important for a column writer to know kung ano talaga yung gusto niyang sabihin. Dahil kapag paligoy-ligoy tayo, mahihilo lang yung mambabasa natin at hindi nila matutumbok yung gusto mo talagang sabihin. Let others speak for you through using quotations. Makakatulong yung mga quotation para masabi mo na hindi lang ikaw yung uma-agree dun sa side na tinitindigan mo, kundi meron din ibang sumusuporta sa pamamagitan ng mga statement din nila. Siguruhin mo naman na yung mga quotation na gagamitin mo is from prominent people, kilala, at influencer na sa gayon kapag nabasa ito ng iyong reader ay malalaman nila na reliable yung quotation na ginagamit mo. Use of technical and complex words. Kagaya ng sa editorial writing, hindi rin advisable na gumamit tayo ng malalalim at mabubulaklak na salita. Again, always speak in the language of the people. Yung mga salita na maiintindihan ng kahit na sinong magbabasa. Bata man o matanda, maiintindihan niya. Use of jargons or unfamiliar words. Wag na wag tayo gagamit ng mga salita na tayo lang yung nakakaalam. Or kahit yung mga salita na kahit pangmasa or pangkanto, ay meron pa rin namang ibang mga tao na hindi yun naiintindihan. Be careful also of using casual words kasi hindi siya laging advisable. And tandaan natin na nasa formal writing tayo. So kaya formal words pa rin yung dapat natin gamitin. Though allowed naman yung mga ganong klaseng words. False accusation. Diyan prone ang mga column writers kasi nga free sila na sabihin yung opinion nila, thoughts nila. Pero let us always remember not to be libelous towards people na tinitira natin or pinatututsadahan. Kailangan pa rin na maging ethical tayo sa mga sinasabi natin. And let us avoid yung mga sarili lang nating accusation without a specific or without strong basis. Kung gusto natin mag-accuse to emphasize our point toward that person or toward that event, ay kailangan natin ng matibay na ebidensya galing sa reliable at matindi rin na sources. Writing lengthy sentences and paragraphs. Kahit na marami tayong sabihin, kailangan pa din na manatiling short and simple yung ating mga talata at yung ating mga pangungusap. Siguruhin na kahit maikli lang yung iyong artikulo, ito ay malaman, matapang, at nakapangungumbinsi sa lahat ng mga babasa. So yun lamang po ang mga tips, do's and don'ts sa column writing. And I hope you have learned something from this video. Lalo na yung mga may balak na sumali ng column writing. And we are hoping, we are praying na next year ay hindi na siya exhibition at magtuloy-tuloy na ang inyong journey patungo sa National Schools Press Conference. Galingan yung lahat and
patuloy pa tayong matuto, patuloy pa tayong mag-aral, patuloy pa tayong mag-train, never stop writing and never stop learning. So if you like this video, please give it a thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. And free din po kayo na magbigay ng suggestion, ng comment, ilagay nyo lang sa baba at babasahin ko po yan. At kahit anong suggestion nyo na i-vlog ko for my next videos, open po ako na manggaling sa inyo yung suggestion na yun. Kasi yung video na to ay galing lang din sa suggestion ng aking campus dorm. Yun lang, maraming salamat. Pen warriors, keep your pen raised up and never stop writing. Salamat!